Hello guys, nasubukan nyo na ba na kapag kayo ay nag-iwan ng inyong sasakyan na nakapark na matagal, either nag-commute muna kayo or kayo naman ay nagpunta sa isang vacation sa ibang lugar na hindi nyo ginamit yung sasakyan ninyo. Tapos pagka-time na para gamitin nyo siya, ang nangyayari ay hindi na siya nag-i-start kasi namatay na yung car battery. Akala kasi ng iba, once na pinatay na nila yung engine nila, okay na, hindi na malulobat yung kanilang sasakyan. Kaya sa video na to, pag-uusapan natin, ano ba yung mga pwede mong gawin para kapag kaiiwan mo yung sasakyan mo ng matagal, ay hindi ito malobat yung battery mo at makapag-start ka pa rin at magamit mo pa rin siya pagbalik mo. So ano ba yung mga unti-unting umuubos ng battery charge ng ating car batteries? So ano, ready na ba kayo? Tara, let's roll! Talks PH, the drive of the mind. Learn as you roll, leave no one behind. Car Talks PH, your partner in the trip. Every story, every ride comes with a legit tip. So ano ba yung unang-unang cause? Bakit nalulobat yung sasakyan natin? Unang-una, yung mga silent killers. So mga di natin halata. Ano yon? Yung mga ilaw, dome light, park lights, o kaya ano pa mang naiiwan natin sa loob ng sasakyan na hindi natin napapansin. At totoo yan, nangyayari yan, di ba? Minsan kapag kagamit mo yung sasakyan mo, lalo na kapag kagabi, naiiwanan mo, binuksan mo pala yung ilaw, yung dome light. Pagka yan, naiwan mong bukas, kahit lang magdamag, malaking bagay na yan, malaki na yung nadodraw niya na charge sa battery mo. So ang ending, pag gamit mo kinabukasan, either hirap umistart or baka nga, ayaw nang umistart kasi wala nang charge yung battery mo. Isa pa ngayon guys na common din na umuubos ng battery ng ating sasakyan ay yung mga dashcam. Lalo na yung mga cheap unbranded na dashcam or yung mga murang brand na dashcam na nabibili sa mga online shopping ngayon. No, meron siyang tinatawag na mga hardwire kit pero walang battery monitoring yung mga yon. Kaya ang ending, kahit iwan mo yung sasakyan mo, patayin mo yung makina, nagdodraw pa rin sila ng power sa battery mo kasi nga naka-parking mode sila or may parking monitoring feature sila. Pero dahil nga wala silang battery monitoring, higop pa rin ang higop ng power yung dashcam kahit pa maulobat na yung sasakyan ninyo. Kaya kung gagamit kayo ng dashcam at gusto nyo yung mga may parking monitoring o yung mag-hardwire kit kayo sa inyong sasakyan, make sure nyo na mga reputable brand yung gagamitin ninyo para yung kanilang mga hardwire kit ay merong mga battery monitoring system. Ibig sabihin ng battery monitoring system, minomonitor ng dashcam yung charge ng inyong battery para kapag sinet ninyo siya, halimbawa sinet nyo siya ng 12.4 volts, kapag ganun na lang yung voltahe ng inyong baterya, magsha-shutdown kusa yung dashcam para kinabukasan, makapag-start pa rin kayo ng inyong sasakyan. Magamit nyo pa rin siya kahit ilang araw yung hindi ginamit yung sasakyan. Ganyan na ganyan yung ginagawa ko kay Blake. Nasubukan ko na ito maiwan ng 5 araw na naka-parking monitoring yung dashcam natin. Pero yun nga, okay na okay pa rin kasi nga may battery monitoring yung gamit nating dashcam. At siguraduhin nyo rin guys, isa ring tip para sigurado talaga kayo. Pag gagamitin nyo na matagal yung, o hindi nyo gagamitin na matagal yung sasakyan ninyo, hugutin nyo yung mga nakakabit sa 12 volt socket ninyo para siguradong walang accessory yung kumukuha. Yan. At worst case, yun nga, pinakamaganda rin talagang gawin ninyo, tanggalin nyo yung negative ng battery ninyo para wala talagang nakakonect sa battery ninyo. Yun nga lang, madi-disable yung mga power locks and everything. Yung mga electronics ninyo, talagang mare-reset yan, pati yung mga settings ninyo sa inyong radio. So yun lang naman yung disadvantage nun. Next, yung tinatawag nating parasitic draw. Ibig sabihin nun, minsan kapag nakapatay na yung sasakyan natin, yung makina, no, meron pa rin humihigop ng battery mo. Kaya nga parasitic, ibig sabihin para siyang parasite na unti-unting dinedrain yung battery mo on the background. Totoo naman, yung mga modern cars natin ngayon, like yung ECU, may mga parts dyan na nananatili pa rin yung alive kahit patay na yung makina mo. Kasi nga yung clock, yung immobilizer, kailangan paganahin yan. So ang ending, meron siya talagang kinukuha sa battery mo. Pero very minimal lang yon at normal lang na mga draw yon. Ang hindi normal, yung tinatawag nating mga short circuit o kaya naman grounded. So papansin niya, minsan baka may nasisira kayong fuse sa loob ng sasakyan ninyo. Ibig sabihin nun, may ground sa loob ng inyong electrical system. At yung ground na yon, unti-unti nung inuubos yung power ng inyong battery. Ito guys ang medyo komplikado. Kaya kapag napansin niyo na after couple of days, isang araw, 2 araw, 3, nahihirapan kayo mag-start kahit pa wala na kayong mga accessories, wala na kayong dashcam, wala na kayong iba na pwedeng kumuha niyan, meron kayong tinatawag na parasitic draw. So, dalhin nyo yan sa mga trusted nyo na electrician
ng inyong sasakyan, ipacheck nyo isa-isa yung mga fuses ninyo, yung wirings ninyo, kasi baka may grounded dyan na kumukuha ng charge ng inyong battery overnight. At syempre, sa panagiging cause ng parasitic draw din ay yung corrosion sa ating battery ports. Kaya make sure nyo rin na dapat yung mga ports ng inyong battery, yung pinagsasaksakan ng positive tsaka negative terminal, ay okay na okay yan, malinis. No, kaya lagi sila naka-in contact sa battery. Kasi kapag yun nga, corroded na yan, no, nagiging problema din yan. At make sure nyo rin guys na yung battery ninyo ay di na luma. Kapag 3 or 4 years na yung baterya ninyo or more, magtaka na kayo. Baka yung battery na mismo yung problema at hindi na siya yung parasitic draw or iba pang mga bagay. Kasi nga, naluluma na talaga yung inyong battery. Hindi niya na kaya mag-sustain ng charge or mag-hold ng charge kahit pa ilang araw. So yun guys, yung mga common na reason kung bakit nalulobat yung sasakyan natin kapag pinark natin ng medyo matagal. So anong solution yung masasuggest ko sa inyo? I will advise, kung luma na yung baterya mo, 3 or 4 years na, baka it's time to replace. Baka yung nagiging cost nun, yung mismong battery na ninyo. Kaya check nyo rin mabuti. Isa pang option ay gumamit kayo ng mga car jump starter para just in case na kailangan ninyo, nalobat yung sasakyan ninyo, madali nyo siyang mapapa-start. Kasi kung parasitic draw lang yan at saka yung simple na mga battery drains, kayang-kaya yan ng mga jump starter. Sa ngayon, mapapa-start nyo yung sasakyan ninyo. Kasi once naman na nag-start na yung sasakyan ninyo, yung alternator na yung mag-take over para i-charge yung inyong mga car batteries. So yun, kung kailangan ninyo ng mga jump starter, maglalagay din ako ng mga trusted ko na mga jump starter brand sa link sa video na to, or tatag ko sa somewhere sa video na to para makita rin ninyo kung ano yung mga possible na pasok sa budget ninyo na mga jump starter. So yun lang guys, ano yung mga tips ko at yung mga possible reason kung bakit nalulobat yung sasakyan mo kapag matagal mo itong iniwang nakapark. At syempre, kung ginagawa mo yung mga tips na yan, very good. Kasi malaking tulong yan para matulungan yung battery mo na tumagal sa iyong sasakyan at hindi ka mapagastos ng maaga kasi maaga nasira yung car battery mo. At syempre, kung nakatulong sa iyo yung video na to, click mo na may like button at share mo sa mga friends mo na madalas nalulobat yung sasakyan nila out of nowhere kapag matagal silang umalis o matagal nila naiwan yung sasakyan nila. At syempre, kung di ka pa naka-follow o naka-subscribe kay Car Talks PH, click mo naman yung follow button or subscribe button, pati notification bell para updated ka palagi sa mga latest happenings sa ating channel. So, until next videos guys, always remember, drive safe and enjoy!